Good morning! Ngayong araw na to ay panibagong day off na naman namin. 5:30 AM ako nag-alarm para asikasuhin ang sarili ko. Tulog pa ang mga amo ko ng mga oras na to, kaya dahan-dahan din akong nagbabasta ng mga dadalhin ko para sa picnic namin. Hello! Magandang umaga! Ako nga pala ay isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Dahil sa maaga nga akong nagising at nag-aasikaso ng sarili ko, iniiwasan ko na gumawa ng masyadong ingay para hindi ko magising ang mga amo ko. Pagkagising ko nga ay pumunta agad ako sa kitchen, at pagpunta ko sa kitchen, nakita ko na may mga maruruming wine glass dito sa lababo namin. Kaya hindi na ako nag-atubili at hinugasan ko na ito para pagkagising mamaya ng mga amo ko ay maayos na dito sa kusina. Pagkatapos ko ngang hugasan yung mga wine glasses na ginamit ng mga amo ko kagabi, ay dahan-dahan naman akong nagbabasta at nagtitimpla ng kapeng babaunin ko pag alis ko mamaya. Alam din nga po pala ng mga amo ko kung saan ako ulit pupunta ngayong araw na to. Dahil bago pa man dumating ang araw ng day off, ay nagtatanong na ang amo ko kung saan ang lakad ko kinabukasan. Kaya antimano alam na nila na maaga akong gigising at maaga rin akong aalis ng bahay. So pagkatapos ko nga pong magtimpla ng kape, ng iinumin ko at babaunin ko paglabas ko mamaya, ay nag-asikaso naman ako ng sarili ko. Dahil nga hindi po kami mag-extreme hike ngayong araw na to, at dahil winter naman dito sa Hong Kong, ay hindi kami masyadong pinagpapawisan. Kaya naglagay ako ng foundation at saka onting eyeliner. Nakailang palit nga din pala ako bago ko makuha yung tamang timpla ng mood ko para sa araw na to. Kinalaunan ay nag-decide na lang akong magsuot ng t-shirt. Nung makatapos nga po akong magbihis ay lumabas na ako agad ng aming bahay at nag-decide na dumiretso doon sa meeting place kung saan ko imi-meet si Mami. Happy New Year! Happy New Year! Day off, syempre. Maaga ako natulog kagabi, 10:30 tulog na ako. Hindi ko na naintay yung yung 12. So, nag-celebrate ako ng New Year ng tulog. So, dating gawi, maagang aalis para pumunta sa Hong Kong. (6:20) maaga. Siyempre. Nung papasok na nga po pala ako ng MTR, akala ko pag top up ko ng Alipay ko ay may laman pa ito. Yun pala, meron pa akong utang sa Alipay ko. Kaya bumili na lang ako ng ticket para makapasok ako sa loob. Makalipas nga lang po ng ilang minuto ay nakarating na ako na antok dito sa Hong Kong, kung saan ko iintayin si Mami para sabay kaming umalis papunta doon sa place kung saan kami pupunta at para kitain din ang iba pa naming mga kasama.
Sobrang lamig. Doon muna ako sa labas sa tambay. At least kahit paano. Ang lamig. Habang nag-aantay nga pala ako kay mami ay lumabas muna ako ng MTR. Gawa ng kahit sobrang lamig ay tila bukas pa ang aircon sa loob ng MTR station. Then mga ilang minuto nga ay biglang dumating na si mami at nag-decide na kaming dalawa na umalis na para imit na yung dalawa pa naming kasama. Bali doon na rin namin iintayin si Itay at saka si Tiffany. Pagkatapos nga ng mga 20 minutes na biyahe ay nakarating na kami dito sa place kung saan kami lalaboy. Nauna na nga ditong dumating yung dalawa naming kasama na si Precious at saka si Ate Nikki. Maya-maya naman ay dumating bigla si Itay at saka si Tiffany. Hindi na kailangan tarotot talaga. Hindi na kami mawawala. Mawala mo. Look at the shirt, guys. Masanay na po kayo kay Tiffany. Ganyan lang talaga siya. Saan kayo? Doon kayo sa ano? Oh, sa puno. Dito po mo, ate? Hala! Natay, walay ano? Pasensya na po, ganyan lang talaga kami magkulitan. Happy New Year nga po pala, nakalimutan ko na kayong batiin. Ilang minuto nga po ay dumating na kami dito sa place kung saan kami tatambay muna ng buong maghapon ngayong araw ng day off namin. At syempre, habang naglalakad nga po kami ay nagkukwentuhan kami at nagkukulitan tungkol sa maraming bagay. Hindi mabubuo ang isang lakad kung wala kayong pagkukwentuhan. Kaya bago ka pa man umalis ng inyong bahay, dapat may baon ka ng kwento na mapag-chichismisan. Nung makarating nga kami sa bungad ng place na pagtatambayan namin, ay sobrang namangha ako sa ganda niya. Ito nga po palang place na pinuntahan namin ngayon ay hindi ko na naman alam kung ano po ang pangalan. Basta ang natatandaan ko, bumaba kami sa funling. Tapos, iyon na po. Basta sumasama lang ako sa kanila at ine-enjoy ko lang yung mga place na pinupuntahan namin. Kahit itanong ko po kasi ng itanong yung pangalan ng place na pinupuntahan namin ay paulit at paulit-ulit ko pong itatanong sa kanila dahil nga po makakalimutin ako. Parang gano'n yung tapos yung dalawang mukhang init yung ulo ni mami sa ating apat. Siyempre, habang busy ang iba sa paghahanda ng aming simpleng handa ngayong New Year, ako naman po ay gumawa ng paraan para makapag-emote ng konti. Makatapos ko nga pong tignan yung place dito ay bumaba na kami para po makihalubilo naman sa mga kasama namin. Mga ilang oras din po kaming nag-stay dito at pagkatapos po ay nag-decide naman na kaming umuwi na dahil hindi po kami pwedeng abutin ng gabi dito. Pagkalipas ng ilang oras ng kasiyahan ay nag-decide na po kaming magbalot at ayusin na ang aming mga gamit para makauwi kami lahat ng maaga.
Sa ganitong sitwasyon po, medyo nalulungkot ako pag papauwi na kami at babalik na kami sa kanya-kanyang mga amo. Dahil sa ganitong pagkakataon, dito ko na nararamdaman yung lungkot pag-uwi sa mga amo ko. At least nakatulog sila. Ay, mas ano. Maganda yung style. Wala. Yan talaga yun siya. Alam niyo ba na natulog lang kami dun sa pinuntahan namin? Pagsarado po ng pinto ay bigla po may umutot kaya lahat kami umangal sa loob. Finally ay nakarating na po kami sa MTR station. Dito nga po ay napag-usapan namin na maghiwa-hiwalay na dahil nga may kanya-kanyang curfew at doon na lang sa place kung saan malapit magkakainan bago umuwi sa mga kanya-kanyang amo. Nung mga oras po na yun ay 4 kami ditong nahiwalay sa grupo at nag-decide po si Inay at saka si Itay na ikain muna kami ng may init na sabaw bago kami umuwi sa kanya-kanyang mga amo. Dahil nga po sa wala kaming mauupuan ay nag-decide muna si Itay na tumambay kami sa McDo. Bumili rin po siya ng karagdagan pang pagkain na mapag-share namin 4. Pagkatapos namin kumain ay nag-decide na kami na umuwi na kanya-kanya sa aming mga amo. Ang unang nahiwalay sa amin ay si Inay. Sunod naman na bababa ng MTR ay ako at may iwan po si Itay at saka si Tiffany. Ay, pauwi na ako. Nag-iwa-hiwalay na kami. On the way na ako pauwi sa bahay. On the way naman pauwi sa bahay ng mga amo ko ay tinawagan ko naman ang asawa ko.
Nung makarating nga po ako malapit na dito sa building namin ay hindi po ako agad nakapasok dahil nga po naiwanan ko pala yung card ko sa bahay kaya tinawagan po nila muna ang mga amo ko para i-confirm kung dito ba ako nagtatrabaho. Pagkatapos naman po nilang ma-confirm ay pinapasok rin naman ako. So, syempre, ito na ang katotohanan. Pagkatapos ng isang maghapon na paglilibang sa isang araw na day off, ay dumating na ang oras ng pagbalik natin sa piling ng ating mga amo. Nandito na ako malapit sa bahay namin. So, pagpasok ko maglilinis ako. Bye-bye!